Hello guys, Jayco here. Happy New Year. My goodness, no? 2025 na po tayo. At maraming salamat dahil kayo ay patuloy pa rin nanonood sa aking channel, sinusuport for every content that I'm making and that I'm uploading. Thank you very much. And 2024 has been a great year. Ang daming mga nangyari, mga pasabog, mga events. And ito na nga, isa sa mga tatalakayin natin for this vlog, for this video, no? Dahil ito guys, no? Nag-share kasi ako ng tanong or yung post ko dito sa YouTube about the SB19. Maraming mga contents dyan at ito na nga ang uunahin ko. Kung paano ako naging fan ng SB19, paano ko sila nakilala, ano yung favorite song ko sa kanila, and all that. My experience for their first concert na inattendan ko and all that. Kaya naman ito, isi-share ko sa inyo guys. Kaya kumapit kayo. Wow, kumapit kayo. And yeah, stay with me as I share yung SB19 experience ko at bakit ko sila nagustuhan at bakit ako naging 18. And without further ado, let's get started. And before that, sa mga di ba nang-subscribe, please do subscribe to my channel, Jico Manangan TV, and all my social media platforms, no? Jico TV on Facebook and TikTok. IG also, Jico Donat. Okay. Um, 2019, nung una ko silang nakita, nung una kong nalaman na may P-pop group na dito sa Pilipinas, first, kumbaga, sila yung parang maggagawa talaga ng pangalan. Though meron na tayong pop girls before, 2010. Because I'm a huge fan of Party Pilipinas on GMA, noon time show, no? 2010, ganon. May accelerate na tayo. May pop girls na tayo. During 2010 kasi guys, usong-uso na talaga yung mga K-pop talaga, no? Talagang umusbong yan. Girls' Generation, EXO, Big Bang, Super Juniors. Kaya yung mga ibang mga kaklase ko before, mga babae halos, talagang they became a fan talaga. Like, malala. Bumibili sila ng album sila and all that. Talaga nakikinig sila sa mga shows nila sa YouTube. And yung mga songs talaga alam na alam. At hindi talaga ako ma-pop. Hindi talaga ako ma-dance songs na hindi talaga ako masyado nakikinig ng mga K-pop or mga pop dance songs. I don't know why. Kasi talagang OPM fan kasi talaga ako. Like pinapakinggan ko sina Martin, Gary, Regine, Ogie, Jaya, Jano, Kyla, JR, lahat ng mga nasa Party P. And of course, some of in ASAP, Sarah G, Eric Santos, Mark Bautista, name it. Alam ko yung mga kanta nila. Alam ko yung mga pinauso nila, Kyla, Nina, ganyan. So magganon ako. Kasi kung di nyo tatanong guys, kumakanta din ako. So mga ballad talaga, mga power ballad, wow, Nax, power ballad, acoustic ballad, yung mga kinakanta ko. Kaya sila rin yung mga pinapakinggan ko at kinalakihan ko. Siyempre, ASAP and SOP Party P, talagang yan yung mga singers na nilook up ko. Pero, kaya nung nagkaroon ng mga ganyan, ano ba yan? Hindi ako makakip up sa kanila. Like, kapag pinag-uusapan nila yan, ano yan, ganyan, di ba? Parang, yes, nakakasayaw pero hindi ko talaga siya type. Kaya nung nagkaroon ng Pop Girls at saka Accelerate sa Party P, like, wow, may bagong part ng ganitong group na parang parang ginagaya na lang K-pop, 'di ba? Parang may mga ganun na tayong version. Kumbaga P-pop na talaga yung tawag doon. Kaso parang alam mo 'yon, yung mga P-pop daw P-pop nung time na yun, parang ginagayang Korean, parang gano'n. So parang ginagaya lang talaga natin yung mga K-pop na nagsisiusbungan talaga at sumisikat worldwide. Kaya for me guys, mabilis lang yung span nila kasi yun yung naka-instill sa utak ng mga Pinoy na, oh my God, ginagaya lang nila yung K-pop. Eh yung mga ibang stan talaga, yung mga fan talaga dito sa Pinas, talagang K-pop talaga. Like, i-compare mo sa Accelerate, hindi nila pipiliin Accelerate, di ba? Parang ganon. So, medyo hindi talaga maganda. Parang, aminin natin, meron din namang sumuporta, di ba? At meron ding hindi. Pero parang feeling ko maraming hindi. Kaya, hindi naging successful yung pag-usbong ng P-pop nung time na yon, nung era na yon. Kaya mabilis din nawala yung P-pop girls, di ba? Parang nakaisang album lang sila. Accelerate, 2 albums. Tapos, may mga hits naman pero hindi talaga sila naging successful kasi hindi talaga um,
hindi talaga sila ah, parang consistent kumbaga. Kasi nga, 'di ba, yung mga tao, K-pop kung K-pop talaga yung sinusuportahan. Meron din kasi talaga tayo dati, 'di ba? Sabi nga nila, before BINI, meron tayong sex bomb. Pero kasi yung mga sex bomb, yung mga Diva Hot Babes, novelty singers kasi sila. Parang I cannot consider them as sila yung mga pop era ganon. Parang Accelerate tsaka Pop Girls talaga yung nasa utak ko talaga. And ayun. So, nung time na yun talaga, mabilis lang talaga yung time ng P-pop kaya hindi talaga siya naging successful dito sa Pilipinas. 'Di ba? Mabilis na disband. And then okay, so 2019 na no. Ito guys na nag-aano na ako nag-graduate na ako and all that. Tapos I had my third job dito ata sa hotel. Tapos, dito sa hotel kasi ako, front office agent kasi ako, associate. So, kapag wala kaming ginagawa, walang guest, meron kasi kaming Korean interpreter. Interpreter. Ayan, sinabi ko na lahat sa inyo nung time na yan. Korean interpreter, kasi nga sa Clark to, so maraming Koreans. So, ako kasi, mahilig ako sa Mixed Daily Top 10, Mixed Daily Top 20, Mixed International Top 20. Alam ko talaga yung mga yan, nung time na yan, nung kaputukan ng mix. Tapos, chine-check ko yung tracks o yung mga hit charts kung sino na ba yung nag-number 1, nag-number 2, ganun. So, totoo walang guest talaga. So, nagse-search ako internet, may internet kasi sa PC namin. And then, sinesearch ko yung mix. Tapos, nakita ko yung Go Up ng SB19. So, doon ko una talagang nakita yung pangalan nila, yung group nila, at yung kanta nilang Go Up. Yeah, as far as I remember, Go Up talaga. Tapos, parang finul photo ko, sinearch ko talaga sila sa Google kung sining SB19 na to. Tapos, yung Korean interpreter, nandito pala sa gilid, sa likod ko. So, tinitignan niya yung mga sinesearch ko. Tapos, who is that? Who are they? Who are they? Siyempre, English, no? Tapos, who are they? Ganyan, ganyan. Oh, they, SB19 sila. In English na lang, guys. Kasi hindi ko na alam. They are boy group, but Pinoy group, like, yeah, just like K-pop. Sabi ko dun sa kasamahan ko, Korean interpreter. Oh, ganun. Tapos, syempre, to be honest, real talk talaga tayo, guys, no? Oh, they are group, they are boy group. Ganon. Parang nagtaas yung kilay ni ate girl mo na Korean interpreter. Yes, they're all Filipino, you know that, no? Kaya yun pa lang, sa pagtanggap ng Korean interpreter and me kasi, parang nakita nyo naman, visually talaga, aminin natin talaga, hindi talaga lahat na-capture yung hearts sa SB19. Like, kapag kasi boy group, no, Westlife, One Direction, di ba, sa ibang panig ng mundo, Hollywood, Korean, face value talaga. Like aminin natin, face value talaga yung tinitingnan ng mga tao. Lalong-lalo na kung lalaki, gwapo dapat talaga. Second na lang yung voice and moves. Parang ganon. So, nung tinignan ko sila, oh my God, meron tayong bagong boy group. And parang nare-recall ko yung Accelerate before. So, that's the time na pinakinggan ko and na-watch ko sa unang hirit ata. Pero hindi to live, sa YouTube lang. Parang ano lang siya, yung Go Up ata nila, as far as I remember ha, check natin guys, baka mali. Go Up. Ayan, Go Up nga. Ayan, July 19 guys. July 19, 2019. Yung first, I don't know if this is their first Philippine TV guesting, no? Kasi ayan, no, July 19. Dyan pa lang sila nag-i-start, di ba? And yung time na yun, guys, ang nagalingan ako. Like, sino ba tong mga to, 'di ba? Tapos, syempre, kaakibat nun kahit magaling sila at may move sila, may maganda yung boss nila, lalo na pag magkakasama sila. May napanood nga ako na parang interview nila, syempre binabash talaga sila, like malala. Parang anong tawag dito, yung parang ano ba ginagaya niyo ba yung Korean, K-pop, ganon. So yun, nagsalita si ano 'di ba, si Josh na parang gusto naming
palawakan, kumbaga i-brand talaga yung P-pop na hindi talaga nila ginagaya yung Korean group, yung K-pop. Dahil may J-pop din naman sa Japan and all that. So, meron tayong Pinoy pop. Kaya, P-pop, Pinoy pop. So, ganon. So, mga pop music, they can dance, they can sing, they can, parang jive talaga, danceable talaga, na yun yung talagang gusto nilang itatak sa mga tao na ano, it's a K-pop. Hindi nila ginagaya yung K-pop. So, yun. And, so, nung napanood ko yun, parang, oh my God, parang, Um, aminin natin, matagal talaga silang sumikat, no? May mga KMJS guesting din sila. Tapos, konti lang yung mga fans, yung tumitili. Even sa mga schools, sa mga malls na perform nila. Kasi talagang walang pumapansin. Parang iba lang, parang, but not, hindi dumog, ganun. Tapos, saan ko ba ulit napanood or narinig yung SB19? Parang yun. Tapos, syempre sabi ko nga, di ba, hindi talaga ako like fan talaga ng mga ganitong genre. So, hindi pa talaga ako naging fan. Parang ano, at tinitingnan ko kung, oh my God, may susubok ng P-pop, ganun. May group na parang, siyempre gusto natin magkaroon ng ganun, di ba? Meron kasi yung mga sa ASAP, yung mga cover boys, mga ganun ba? Pero hindi talaga like performer level, di ba? Parang wala pang ganun. Yes, wala pang ganun. Parang nililook up natin talaga na performer na hindi group, yung solo, like si Sarah Geronimo, ayan. Talagang siya, parang siya lang yung sabi nga nila parang siya yung unang nag-ano talaga ng P-pop talaga, like mga kanta pa lang niya, 'di ba? Tapos, yang KMJS nga diyan ko sila nakita, tapos finiture nga sila, nasa school ata sila, tapos kumanta sila. Tapos may mga fan na nga talaga sila, pero hindi talaga dumog, sabi ko nga. Tapos, ano ba? Pandemic. Pandemic. Hindi ko talaga, ito pandemic guys, parang narinig ko yung hanggang sa huli na kanta. Parang sumikat yan. Sumikat yung hanggang sa huli. Sino ba tong kumanta na to? Parang, grupo pala sila. Tapos, SB19 pala yung kumanta. 'Di ba? Yung hanggang sa huli. Tapos, ang ganda ng kanta. Parang wow. Tapos, sinearch ko nga sa ano, 'di ba yung album cover nila is yung parang yellowish. Tama ba? Yung yung album nila, ito, Get in the Zone, diyan. Yung pinakinggan ko siya um, sa Spotify. So yun, ang ganda nito. Tapos, sunod na yung mapa. Parang narinig, after nung hanggang sa huli na to, narinig ko ulit yung SB19 sa mapa. Like, ang ganda ng kantang to. Like, relatable, very meaningful, very pang-anak sa mga magulang. Eh, syempre, no, minsan kasi may pagka-breadwinner din ako sa family. Na-feel ko yan, yung parang ako muna, ganyan. Parang wag ka muna kayo magtrabaho, wag na kayo magtrabaho, ako na. Parang nakakaiyak, 'di ba? Parang ang galing nilang gumawa ng kanta at mag-interpret ng kanta. Kasi, kasi syempre 'di ba mga ballad 'to, yung Hanggang sa Huli tsaka itong Mapa. Kaya nagustuhan ko yung kantang to. So, dun sa tanong kung ano yung parang nagpa-fan sa akin or mga gusto kong kanta nila, yan, Mapa hanggang sa huli. Yan yung parang turning point ko. Oh, wow! Masterpiece. Ang ganda ng kanta nila. Like, feeling ko ito na mag-hit talaga to. Ayun. Tapos yun, nag-Studio 7 sila. Tuwing gabi kasi to, Saturday musical tambayan to ng GMA. Tapos nag-guest sila doon. Ang liit lang ng stage, no? Ang liit lang ng stage. Pakita ko. Ito oh. Hindi pa naman yung tilaluha. Ito. Ito guys, may ano lang, may ads lang. Parang ang little lang stage, pero ang galing nilang mag-execute. Ayun oh. Ang liit lang ng stage.
Pero kaya nila, tapos meron pang ano dito sa gitna. Parang ano siya, stay, ang tawag dito, parang nakaganon siya. Tapos ano, patag na dito, tapos merong maliit lang na stage tapos sa gitna parang model type ganun, parang rumarampa. So, whenever yung change of position nila, gaganon siya, ang galing, hindi pwede silang matapilok doon or magka injury doon if ever man na magkamali sila sa pagyapak. Alam mo yung kuwara na sa in-between kang ganun, bababa kang ganun. Gets nyo yan? Kung napanood nyo, panoorin nyo yan guys. Ito, ang galing talaga nila dito. And ito yung narinig ko, tsaka napansin ko, they sing live. Like, aminin natin, no? May mga P-pop or mga K-pop na parang, ito rin guys, kaya yung nagustuhan ko sila. Kasi, whenever na nakakarinig ako or nakakapanood ako ng K-pop groups, bakit lip sync? Ano ba yan? Parang ganun. Parang, ayoko kasi ng ganun. Performer nga kayo, di ba? Parang you have to sing live all the time. Kung hindi man all the time, yung kung mag-group nga kayo, maganda pa rin yung kalalabasan ng kanta nyo even though may hinihingal na. Kasi your group. Kumbaga, one for all kayo dyan. So, kumbaga kahit kumahataw kayo, hindi pa rin maapektuhan yung kanta, yung pagkakanta nyo dahil marami kayong kakanta. Gets? Yun, yung parang, bakit itong SB19, humahataw sila ng todong-todo, they can sing live individually. Kaya, may iba na to. Parang feeling ko sisikat tong mga to. Like, ang gagaling talaga nila. And, napansin nyo naman at kita nyo naman yung journey niyo. Ako guys, I'm not talagang super, 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 super katulad nyo. Aminin ko naman yan. Kasi syempre, marami rin akong mga ina-idolize din. 'Di ba? Syempre mga artista rin, mga actress, actors ganyan. And sa ano din, sa music din. So like hindi pa talaga ako like super 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 katulad nyo. So ayun na nga. Pero I'm a fan na. Fan na talaga ako. Hindi pa talaga yung parang super malala. I-share ko naman sa inyo ngayon. Tapos, nung nangyari yun, oh, they can sing live. Tapos, ito na, kaputukan na ng pagtatag. Album era, yung pag-release ng album nila, ang galing, international na talaga yung leveling nila, and all that, alam mo yun. Tapos, before that pala, napanood ko na sila sa All Out Sundays, kasi alam nyo guys, more on 7 nata sila masyado nagpa-perform. Wyatt ba yun? Where You At? At saka yung Salamat? Pinerform talaga nila yun during pandemic. Yung ang ganda pa ng stage, tapos walang audience yun. Ang galing na nila doon. Ang galing pa nila doon. Tapos ito na nga, may era na nga ng pagtatag. Yung mga ilang albums nila, yung Pagsibol, tsaka yung Get in the Zone, hindi ko talaga siya like pinakinggan ng buo, ha? Parang alam ko lang, nandun yung mapa, nandun yung hanggang suli, nandun yung go up, nandun yung bazinga, parang ganoon. Pero hindi ako parang invested talaga na kailangan kong pakinggan to. Ito na nga, pagtatag na, nakita ko yung teaser and all that. Ang galing, mukha silang international act. Ang galing yung design, yung pagtatag mismo, oh my God, yung EP, yan yun na nga, nilabas na nga, yung mga photos nila, wow! Magical, alam mo yun, parang, alam mo yung nandito na sila sa peak. Nandito na sila sa peak talaga. So, wow. Tapos, wait lang, before that pa pala, yung hanggang sa huli na version ng SB19 with Regine Velasquez sa ASAP, tumatak din yun sa akin, di ba? Parang Regine Velasquez, nakipag-collab na, nakipag-duet na sa SB19, malala yun. Tapos si Stel, di ba? Parang, oh my God, Stel and Regine, magkasama sila. Tapos, ano sila, high notes kung high notes, birit kung birit. Tapos, meron pa sila dun sa Wyatt concert. Yeah, sa Araneta. So, malala din yun, bosesan. So, ayun, team, ano lang, online pa lang ako nun kasi may work ata ako nung time na yan at wala pang pambili. Ganun. So, ano yung parang hindi ko pa siya priority na manood pa ng mga concert before. So, yun na nga, napanood ko lang siya sa YouTube, sa video. And then, ito na nga, pagdatag ulit, ayan. So, nirelease na yung mga teaser, yung Gento, oh my goodness, gulay, gracious. Ay, ito na to. Talagang yung pagka-fan ko talaga, malala na rin. Like,
pinakinggan ko yung mga kanta sa pagtatag ilaw, yung Gento, yung ano pa kasi yun? Yung Cream Zone, yung Freedom, 'di ba? Um, ano pa kasi yung iba? I Want You, of course. Tas yun, liham tsaka ilaw. Nalilito ako sa mga liham, ilaw. Like, parang alam ko yung mga kanta. At tsaka ito yung first ever ko na pinakinggan ko lahat. Itong EP na ito. Simula Gento, I Want You, hanggang sa Freedom na lahat magaganda at walang tapon. Like, oh my God. Tapos nung nalaman ko sila yung sumusulat, creative process and all that, si Pablo, sila yung, ang gagaling talaga nila, like, hindi talaga sila puwedeng hindi sumikat dahil sa kanilang talent, alam mo 'yun? Tas yung mga kantang nire-release nila, talagang may ano, may kirot, may relatable, may danceable, parang nandun na lahat kasi may ballad sila, eh. Yung ballad nila 'di ba, Liham tsaka Ilaw, yung Crimson Gento magkasama 'yan, yung pop nila, yung Freedom, tas yung I Want You parang semi-sexy na pop, parang anong klaseng album 'to? Album of the year na 'to, album of the decade na 'to kasi ang gaganda, like walang tapon yung kanta, yung EP, 'di ba? Parang parang nanghinaing ako kasi walang merch yung ganito, 'di ba? Parang sana nilagyan nila ng merch para makabili yung mga tao including me kasi iba like gold talaga ito, ginto talaga yung pagtatag. Tapos nalaman ko this 2025 'no, meron silang gagawing simula at wakas na, oh my goodness, ilo-look forward din ng mga 18. Siyempre 'no, ako din nilo-look forward ko, chine-check ko na kung kailan nire-release 'to, magkaka-concert sila. Sabi nila magkaka-concert sila 'no, hintay tayo diyan. Tapos, um, ito they're focusing talaga dun sa, ano nila, group talaga this year. Ayun na nga guys, medyo napaano tayo, napa-advance tayo guys, ayun. So yun na, pagtatag, and then nagkaroon na nga ng concert, 'di ba? Day one talaga ako nanood talaga guys. Wala lang talaga akong pera, kaya Gen Ad yung pinili ko. Oh, talagang sad talaga ako. Kung alam ko lang guys, no, parang kung pwede lang if I could turn back the time, patron sana or kung kaya ng likod ko, no, VIP, para malala talaga yung interaction and makita ko talaga sila ng malapitan. So yun na nga, Gen Ad. Tapos, ang ganda ng set design, ang ganda ng stage design, yung concept ng kanta, yung mga repertoire, ang galing nila, may solo act sila, ganun. Parang, I'm a fan na talaga ng mga 'to. Ang gagaling talaga nila. Tapos yung mga fans din nila, yung mga 18, ang babait, marami silang mga ini-stan na bias, pero still they are nandun sila para sa SB19 as the group, 'di ba? Parang wala yung parang, "Oh, mas magaling si ganito." Walang gano'n guys. So ang babait, yes. Tapos, after ng pagtatag, nag-vlog ako, 'di ba? So feeling ko napanood niyo naman na 'yon, yung pagtatag sa Araneta Day 1. Tapos yung finale, guys, finale last year lang, 'di ba? Um, UB naman ako nung time na 'yan. Pag gano'n, oh, pag gano'n. Yung level nung panonood gano'n, para at least pag simula at wakas, do'n ka na sa Patreon. Wow, i-claim natin 'yan. Ayun na nga. So nung nangyari na 'yon, pagtatag finale, oh my God, ito na. So parang hindi talaga ako pwedeng wala dito. Gagawa ko ng paraan. Gagawa ko ng paraan. Ayun. So nakanood naman ako and I had my experience as well sa YouTube at in-upload ko rin yon. Tapos, after nun, Dunkin na ba yung interaction ko sa kanila? Dunkin? Parang. Yung Dunkin concert. Day one. Talagang matindi rin yun. Kasi, um, day 2 dapat ako noon. Kaso may nangyari, may event ng day 2. So, binenta ko yung day 2. Nag day 1 na lang ako. Nag-ask ako sa X kung meron, sa Twitter, ganyan. Meron naman. May nabilhan ako ng ticket. So, thank you naman, no, na imbes na patron ako nung day 2, no, hindi nangyari. It's because I had to cancel it kasi may event. Nag-day 1 na lang ako. Pero hindi ako nagsisi kasi ang ganda-ganda pa rin. Kahit na UB pa rin ako, ang ganda-ganda talaga ng experience. Parang nakakatawa talaga
yung mga banters nila, like yung games, parang ito hindi siya concert, parang mini fan, mga, hindi siya mini, fan meet talaga siya. So, thank you, Ninang Dunkin, no, for that experience, and na-enjoy ko talaga siya. Tapos, Billboard yan. Diyan ko sila napanood din ng live, VIP dyan. Kasi talagang nandito si Josh, nandito si Philip, magpa-perform ng solo, nandito ang SB19, hindi ba ako ba nanood, di ba ako bibili? So, bumili ako guys, kasi may mga merch din naman, like mga magazines nila, ayun. Speaking of magazine, nandito yung mga magazine eh. Ayun oh. Ayun. May Justin ako, may Ken ako, may Stella ako, ayan. Hindi ko alam kung kompleto to eh. Ayan, tapos may billboard. Speaking of, buti naman nandito, no? Para at least napakita ko sa inyo. Ayan. Ito guys. So, yeah, there you have it. So, grabe din talaga itong merch na to. And, hindi ko pa sila binubuksan kasi gusto ko ma-retain yung freshness nila. Katulad nila, fresh talaga silang malala. Ayan, oh. So I'm lucky. Gusto kong basahin yan yung parang while listening to Simula't Wakas. Di ba? Ang ganda nun. Parang nakikinig ka ng kanta nila. Tapos while reading the article or their pictures, oh, grabe din talaga itong matindi. Yan. Sa mga single interaction naman, yung anniversary ng All Out Sundays, nag-guest si Justine kasi in-invite kami ng GMA for their anniversary ng All Out Sundays. Nag-perform si Justine para i-promote ang Surreal. Ayun. So, meron akong selfie sa kanya. Mini selfie. Tapos, before for that, The Voice Kids, merong kaming grand finals. May grand finals yung Generations. Tapos, si Stel nandun. So, with his red hair, oh my goodness, nakita ko siya at the backstage, sa backstage with Julian San Jose, which is fan din ako ni Jules. Tapos, nagpasign ako ng autograph kay Julie. Tapos, after nun, may moment kami with Coach Chito and Coach Billy and with Stel, syempre no, with Stel. So nagpa-picture akong ganoon. Ayun. So nasa IG ko yung picture. And I am super happy nung time na yun kasi na-meet ko siya. And ayun, siya kasi yung bias ko, guys. Ayun, siya yung bias ko. So, syempre, iyan na naman yun. Another video naman yun. Oh my goodness, guys. Medyo napahaba na yung ating, yung sharing ko sa inyo. I'm so sorry. Sana na-enjoy nyo. And, ayun, I'm happy talaga kapag usapang SB19. Kaya naman 'di ba guys, kung napapansin niyo, hopefully na-appreciate nyo yung mga interviews ko with the celebrities that I interact with, that I had or have the opportunity na i-interview sila with their shows as well. Tapos sinisingit ko talaga yung SB19. Lalong-lalo na kapag meron silang interaction or meron silang moments with the group, with Mahalima. Talagang super push talaga ako kasi I really want you guys to feel na iba yung SB19. Parang kung ano nga ba yung POV nila with the group, 'di ba? So, so hopefully na-enjoy niyo yung mga ganung um contents ko guys, no? So please, thank you, please continue to support and para at least 'di ba more power pa sa atin this 2025 and marami pa tayong aabangan sa kanila this 2025. So thank you very much. Ang haba-haba na ng video, so hopefully guys na-enjoy nyo. Parang podcast na rin to. Sana hindi kayo nagsawa sa boses ko, no, while sharing this about our favorite and grabe itong group na to, SB19. So, thank you for watching. Until next vlog about SB19.